Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ano tong pasabog? Oo, ni Mommy Pebbles. Na kung saan talagang pinapatakbo niya na itong si Bato de la Rosa kasi dito nakasalalay ang paggiling ng INC. Kung kakampihan pa ba nila itong mga Duterte or dito sila sa side, sa poder ni President Bongbong Marcos. Anyway, ito yung video mga minamahal. Short clip lang to pero pasabog tong nilabas ni Mami Pebbles kasi alam naman natin na may intel yan si Mami Pebs. Mayroon niyang first-hand information. So, panoodin natin mga minamahal. Kung gusto niyong malaman kung sino ang totoong pumatay kay Percy Lapid, hulihin niyo si Bato. At kapag nahuli niyo na si Bato, paaminin niyo siya. Ngayon natin malalaman kung kanino kikiling ang INC. Kung kay Duterte ba, kung kay Sara ba, or kay BBM kapag nalaman nila ang totoong killer ni Percy Lapid. Bato, tago! Takbo! Bato, takbo! Diba? Actually kasi sa aking pagkakaalam, itong si Percy Lapid, ang hinahanap ngayon ng otoridad ay itong si Bantag. Ngayon, if we will connect the dots mga minamahal, si Bantag po ay nagtatago. Diba? Nagtatago si Bantag na dating Bucor chief. May issue sa pagpatay di umano kay Percy Lapid at may issue din di umano sa pagpatay at issue sa mga Bilibid prison. May issue siya doon kasi hindi lang si Percy Lapid ang natira, pati yung ibang mga inmates sa Bilibid. Now, itong si Bato de la Rosa ay dati din naging Bucor chief sa panahon ni former President Duterte and now, nagtatago din itong si Bato de la Rosa. What if, mga minamahal, itong si Bato, itong si dating Bucor chief Bantag, abay, magkasama. Diba kasi wala pa naman nakakapagsabi na otoridad, especially nga po sa immigration, na itong si Bato de la Rosa ay lumipad na ng ibang bansa. Pero who knows? Kasi yung Davao is talagang takbuhan niya ng mga mafia. Who knows, diba? So, what if humingi ng tulong itong si Bato dito kay Bantag sa kanyang tribo? Kasi meron tayong nabalitaan na itong si Bantag ay nagtatago sa kanyang tribo at siya ay pinoprotektahan ng kanyang grupo. Ngayon, itong si Bato de la Rosa, magkaibigan yan sila at same lang din yung pattern na sila ay pare supporters ni former President Duterte. What if they protected each other? Diba? Ngayon, ito yung punto. Ano yung sinasabi? Or ano yung point? Diba, mga minamahal? Ni Mommy Pebbles, diba? Tungkol nga po dito sa sinasabi niya na dito natin malalaman, diba? Pag itong si Bato de la Rosa ay umamin kung saan kikiling ang INC. Diba? At saka hindi lang yan yung pasabog ni Mommy Pebbles, mga minamahal. Hindi lang yan. Meron pa tungkol nga po dito sa magnetic lifter. Yari ka pulong. So, alam niyo ba ang totoong kwento ng magnetic lifter? Ang magnetic lifter ay hindi nangyari ng isang beses lang po. Ikikwento ko. OMG, hindi lang pala isang beses, kundi parang naging supplier na tayo ng mga pinagbabawal na bato. Yan sa inyo. Araw-araw ay may dumarating na magnetic lifter sa costume hanggang sa naging importer na tayo ng shabu. Yan ang hindi nyo alam. Ipapasabog po natin yan sa 2026. Ang sindikato ni Man Scarpio, Pulong Duterte, at ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte. The magnetic lifter, every day sa costume. Oh my God. Actually, meron na din mga kumakanta sa loob ng Bureau of Customs. Kaya, dapat nga yung imbestigahan dyan ng mga ahensya ng government, bukod sa bukod sa DPWH, yung Bureau of Customs. Kasi dyan talaga yung mga, grabe mga minamal, mga harsh na mga latagan ng pera na kung saan perang galing sa illegal. Ngayon, alam naman natin na kinantanayan ni Trillanes, diba? Actually, nagkaso nga si Trillanes kay Pulong Duterte. Ngayon, siguro mas intense
ang ipapalabas ni Mami Pebbles tungkol nga po sa magnetic lifter na yan. Kasi yung magnetic lifter na nalaman natin nung inireveal yan ni Trillanes, mga minamahal, parang once and twice lang ata yun, di ba? Sa Valenzuela ba yun? Nakalimutan ko na yung area na yun eh. Di ba? So ngayon, abangan natin to, oo, kung sino kaya yung mga pangalan na posibleng involved. Talagang literal na Happy New Year ang bungad sa atin nito, no? So actually, ano lang to eh, sa admin lang to ni PBBM nagkabistuhan, nagkabulgaran ang lahat. 'Di ba? So actually nakakaloka mga minamahal, 'di ba? Na yung asawa ni Vice President Sara Duterte at yung kanyang kapatid, abay, 'di ba? May issue dito nga po sa droga. 'Di ba? Sa shampoo. At yan yung tinutukoy ni Trillanes noon. Actually, abangers ako dito, mga minamahal, sa revelation ni Mami Pebbles, kung sino-sino yung mga pangalang may involved, and I can't wait na baka itong si Sara Duterte din ang isa sa pinaka-mastermind at pwede po yung ilagay, i-complaint sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. 'Di ba? So, Mami Pebs, ingat ka palagi sa mga pasabog mo, 'di ba? At syempre, 'di ba, ang buhay mo salalay din diyan sa mga inire-reveal mo. So dapat ikwento mo yan sa CIDG, sumbong sa Pangulo. Actually, nakakating na yan sa Pangulo for sure. Kumbaga, ini-spill na ni Mami Pebbles yung mga susunod na kabanata na pwedeng magkaroon ulit ng hearing tungkol dito. So, grabe no, yung triad, mga minamahal ng sindikato ng mga Duterte. 'Di ba? Kaya pala siguro ayaw din atang ilabas ni Pulong Duterte ang kanyang tattoo sa likod dahil may kinakatakutan din. Oo. So anyway, abangan natin kung sino yung mga pangalan pang mas lalong sisikat, mas lalong uusbong, sasabog, puputok ngayong 2026. At bukod sa DPWH, ano pa kaya yung mga revelation na nakaantabay, nakaabang, 'di ba, na malalaman ng taong bayan. So, alright mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng, syempre, comments, likes, and share. Tinawagan ko pala yung kagabi si Mami Pebbles kasi baka nagkagalit sa akin eh. Kasi 'di ba, nagkaroon nga ng issue. Yung kaibigan natin na si Kent Garcia, yung nag-overplexing siya ng mga gold. Ngayon, ang ginawa ko, nag-flex din ako para samahan itong si Kent. Syempre, 'di ba, baka isipin na bayaran kami, ganun, kahit hindi naman totoo. So, dinilit ko na lang yung post. Mas maganda na din talaga yung low-key lang. Kawawa kaya si Kent, yung kaibigan natin. Naawa ako kasi wala naman siyang ginagawa. Nagtatrabaho lang naman talaga siya ng maayos. Tapos biglang ganun. Mainit kasi sa mata ng tao yung gold. To be honest, sobrang init. Lahat ba naman ng kamay ni Kent, nilagyan niya ng gold. Na inget yung mga DDS. Ginawan siya ng issue na parang paldo, palong-palo. Alright, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.